Mayamang kultura naman ang ating tutuklasin sa Midnight Express. Ang tanong, saan? Malapit sa Metro Manila, matatagpuan ang mga kababayan nating gurot na karaniwang nasa Cordilleras. Ano kaya ang kwento sa likod ng pagdayo nila malapit sa syudad? At nakapekto kaya ito sa kanilang kultura? Ang mga sagot sa report ni Michael Daez. Ang mga kababayan nating igurot gusto na raw manirahan dito sa Maynila. Yan ang aking kwento tonight on Midnight Express. Napunta kami dito dahil sa hanap buhay. Ang araw ang nabalita yung mga unang nakasama namin hilig sa riprap. Dito kami napunta pero meron pang mga nauna nagtatrabaho dito sa mga kumpanya sa mga paligid. Dekada 70 nang dumami ang mga igorot sa village na ito sa Cainta. Pero 1950s pa lang daw lumuluwas na ang ibang miyembro ng tribo, ang Kangkanay Western Bontoc Tribe, para makipagsapalaran sa Maynila. Ngayon, umaabot na sa 98 families at mahigit 500 na igorot ang nakatira dito. Pero dahil mahalaga sa kanilang kultura at pinanggalingan, hindi pa rin nila nakakalimutan ang kanilang mga nakasanayan. Para sa matatanda, mahalaga raw na gawin pa rin ang kanilang mga ritual para maging maayos ang kanilang paniniraan sa syudad. Naniniwala sila na kapag dinasalan nila ang itlog at kinain ito, mawawala ang iyong pag-aalala sa mga kamag-anak na may sakit o nasa malayong lugar. Liplipit ang tawag nila dito. Ginagawa pa rin nila ang buyag. Ito ay ang pagbulong o pagdarasal para itaboy ang masasamang espiritu. Sound trip naman ng 2 araw ang kanilang paboritong gawin kung may ikakasal. Para daw swertihin at maging masagana ang buhay ng mag-asawa, bayas ang tawag nila rito. At syempre, hindi mawawala ang pagtawag nila kay Kabunyan, ang kanilang bathala para basbasan ng alak na iinumin. Saka ito ipapatak sa sahig. Magiging mabuti raw ito sa katawan ng sino mang iinom nito. Kahit wala na sa kanilang tinubuang lupa ang ating mga kababayang igorot, sigurado tayo na buhay pa rin ang kanilang nakagisnang tradisyon. Ako po si Michael Daez. This is Midnight Express. See you.